araw. Kaya yung kalamansi, busog na talaga siya sa tubig. Kaya ngayon ay nako, napakaraming bulaklak ng kalamansi. Lalo na pagka wala pong bunga. Pag bakante, ang kalamansi ay sigurado mamumuti po sa bulaklak. May abono siya, wala po siyang abono, asahan nyo na jackpot kayo pagdating po sa bulaklak ng kalamansi ngayong tag-ulan. Okay, tas punin lang natin po yung lahat po ng mga malalaki para po hindi siya Magandang araw po sa inyo mga katribi at welcome po sa aking YouTube channel. Kumusta na po kayong lahat? Ito po, harvest po tayo muli ng ating kalamansi. Halo po muna tayo ng ating malalaki pong bunga. Yan. Atin na pong pipitasin para po yung ating pong pansunod dahil malakas pong lumaki. Yan. Rest po ngayon ng ating pong mga tagapitas ng kalamansi. Dahil meron po silang tinututukan na isa pong marami pong pitasin. Ngayon ito mga katribya, simingit lang po tayo itong araw na ating bakante para at least hindi po masayang itong ating kalamansi. Landahan naman po kasi niya mga katribya, libo pa rin po ang presyo ng kalamansi natin, 1,150 sa public market po naman mga katribya po ng Kabanatuan sa 1,200. Bagay yan, asking lang naman din yan. Kaya maganda na rin po. Ito yung ating presyo ng kalamansi ay 1,150. Kaya halimbawa po ang upang pitas po ay 150, meron kang netong 1,000. Yan po ang kalamansi. Kaya pagka magpapapitas ng bunga, maka ilang bag ka, meron kang 1 bag o 1,000. Bawa tayo mga katribya ay pipitas po ng 2 bag, tayo na po siyempre po ang pumitas, neto na natin yon, yung 1,150. Kaya pitas po tayo mga katribya. Kuha po natin po yung lahat po ng mga malalaki. Yan. At lutang na lutang naman na po mga katribya siya para ganahan yung ating pangsunod. Yan, kunin na natin. Saka po yung mga bukong mga maliliit, mga bulaklak. Yan, di pa po tayo nakakapag herbicide at ngayon pa lang po medyo umaraw po ng maayos at ganyan po ang panahon, uulan, araw. Kaya yung kalamansi, busog na talaga siya sa tubig. Kaya ngayon ay nako, napakaraming bulaklak ng kalamansi. Lalo na pagka wala pong bunga. Pag bakante, ang kalamansi ay sigurado mamumuti po sa bulaklak. May abono siya, wala po siyang abono, asahan nyo na jackpot kayo pagdating po sa bulaklak ng kalamansi ngayong tag-ulan. Okay, tas punin lang natin po yung lahat po ng mga malalaki para po hindi siya maging reject. Kung magkano man po ang abutan noong ating pansunod, ating ipagpasalamat po sa itaas dahil biyaya pong galing po sa kanya yan. Okay mga ka-trivia, mga ka-farmers, pitas-pitas. Nakakatuwa naman dahil
Malalaki po ang naging bunga, hindi siya yung mga maliliit. Kaya sulit naman po yung pagpapalaki natin dahil mahabol pa tayo sa 1,000 ang presyo. Marami po tayo ipansunod kung ang pang July. Kaya pagka lumaki yan, marami-rami po itong ating makukuha, mapipitas natin. Hindi lang po siya nagparehas ng bulaklak o namuti ng bulaklak ito ng mga nakakaraan, kaya hindi siya nagparehas. Yan, pitas-pitas mga katribya. Shoutout natin ang ating pong mga viewers sa iba't ibang lugar, sa ibang panig po ng mundo na nakatutok po sa ating pong kalamansi farming o pag-aalaga ng ating kalamansi. Yan. Kaya pagka po meron tayong inalagaan, meron tayong pinagbunga, meron tayong aanihin. Dahil pong bulaklak tsaka yung pansunod. Hindi na po mahihinto ang ating kalamansi. Sa continuous po ang inyong pag-aalaga, ang pagpapabunga. Pag dumating na yung time na mag-harvest kayo, tuloy-tuloy na rin. Siyempre sa umpisa, talagang mamumuhunan ka, gagastos ka, bibili ka ng mga gamit niya, punla, tapos siyempre i-prepare natin yung ating lupa pagtatamnan. Kaya halos sa 1 taong mahigit na talagang puro gastos ang ating iuukol sa kanya. Tapos yan, pagka malalaki-laki na, makakakuha ka na ngayon ng paunti-unting bunga na mapipitas. Kumbaga mga katribya, para meron kayong idea, ang pagkakalamansi gaya lang po ng nagpapaaral po ng ating anak. Siyempre sa kolehiyo, 4 na taon mong gagastusan ng anak mo, mula sa matrikula, sa baon niya araw-araw, siyempre sa mga gamit, uniforme, mga pangangailangan. Yan po ang ating ginagastos pagka tayo magpapaaral, pati service niya, lahat ipo-provide po natin. Ngayon, pag halimbawa naman mga katribya, siya po ay makakatapos ng pag-aaral at hindi po naman siya magbubulakbol at pinagbuti ang pag-aaral niya. Siya po naman ay nakagraduate, hindi naman kaagad-agad kukuha na po siya ang timano po na magiging pambayad sa iyo. Maghahanap mo na po yan ng trabaho. Ngayon, pag nakakita po ng trabaho at siya po ay sumasahod na o sumusweldo, depende doon po sa anak na talagang binibigyan ng magulang. Pero tayo mga magulang, di naman tayo maasa po na bigay ng ating anak. Tungkulin naman natin na sila po ay pag-aralin yung ating mga anak. Ngayon, consideration na lang nila kung bibigyan po nila ang kanilang magulang. Kaya tayo naman, hindi naman tayo umaasa na tayo po ay bibigyan ng ating anak. Kaya doon na po unti-unti na ibabalik sa iyo yung inyong ginastos sa puhunan, kakatribya. At kung halimbawa hindi man po makabalik, importante may trabaho ang iyong anak na maganda, maayos. Kagaya po na talagang walang pinag-aralan, papasok ka lang sa minimum wage ng trabaho. Pero mas maganda mga katribya,
ay talagang pag nagsumikap ka sa tulong at awa ng nasa taas, ay susulit po ang inyong pong pagod. Ganon din naman mga katribya po sa pag-aalaga po ng kalamansi. Talagang sa pasimula, gagastos ka talaga. Hindi mo maiiwasan, hindi ka gumastos. Una-una syempre, importante doon yung lupa. Pagka po may lupa ka na, ayan, po-provide ka ngayon ng punla. Pag provide mo ng punla, ihahanda mo ngayon ng tataniman. Pag handa mo ng taniman, yun, mangangailangan ka ngayon ng tauhan na magtatrabaho, gagawa sa inyong pong farm. Halimbawa, meron ng gagawa, siyempre, pasasahurin mo ngayon yung trabahador. Gagastusan mo ngayon yung inyong pong farm. Halos sa isang taong mahigit yan na talagang puro uho ng pera. Talagang mamumuhunan ka, mga ngamital. Kapag halimbawa naman, isang taon at kalahati na at mapipitasan na po ang inyong pong kalamansi, ayan, unti-unti naman po niya mga katribya na iaahon o ibabalik ang inyo pong ginastos sa pamamagitan ng nahaharvest mo. Kung maayos ang iyong alaga or ng inyong tao. Dahil kung hindi po marunong yung inyo pong tao, either na hindi gumanda ang inyong kalamansi or gaganda. Pag gumanda, umayos, may maganda kang kikitain. Pero pagka hindi po maganda ang inyo pong magiging alaga, ayun, ang kalamansi po ay hindi po magiging productive, kundi bagkos ay halos talaga puro uho ng pera o gastos ang mangyayari po sa inyo. Kaya importante talaga knowledge o kaalaman kung tayo po ay papasok sa larangan po ng kalamansi farming, dahil tamang maganda po ang kita ng ating kalamansi. Talagang bangkong buhay ang tawag po namin dito. Pero pagka hindi po ninyo inalagaan naman po ng maayos o mabuti, hindi naman po mababalik po ang inyong magiging puhunan. Nandiyan na nga dumating yung point na ipaarkila nyo na lang ang inyong kalamansian dahil hindi po marunong ang inyong tagapag-alaga or wala kayong idea. Yes, pamamagitan po mga katribya po ng ating pong vlog, ito po ay pamamaraan po na alam po namin para kayo po ay magkaroon ng idea. Ma-share namin sa inyo yung experience namin sa pagkakalamansi. Doon sa mga marurunong, sa mga kumikita na sa kalamansi, wala na sila pong problema dahil kuha na sila, panatag na. Pero doon po sa mga baguhan na ngayon pa lang po magpapasimula ng kalamansi farming, tumutok lang po kayo sa ating pong mga vlog. Marami po kayong matututunan. I-share po natin sa inyo yung paraan po ng ating pag-aalaga. Yung pag-aalaga na kung saan ay masusulit ninyo ang inyo pong paghihirap, na pag-aalagang hindi naman po siya ganong magastos, na talagang umuubos po ng daang libo para lang po magbunga ng napakarami. Kaya yun, tutok lang mga katribya. Siyempre talagang ganon, hindi naman po makukuha yan sa isang upuan lang o sa isang kaalaman. Kailangan talaga dyan, lahat po ng bagay dapat ay pinagtsitsagaan po natin yan. Kumbaga, talagang pinag-uukulan mo ng panahon, inuupuan niya, tinututukan. Kasi pag hindi po natin tinutukan ang ating pong negosyo, kahit anuman pong negosyo yan, nandyan po yung mapapariwara or malulugi ang bawat isa. Kaya para hindi po malugi, maiwasan, tutukan lang po natin. Kaya ganun din naman po sa pag-aalaga ng kalamansi. Tinututukan din po natin siya. Sabihin ay talagang gagastusan mo kung ano yung pangailangan ng kalamansi
ibibigay natin sa kanya para ibigay din naman sa atin yung ating pangangailangan. Kung hindi ibibigay mo ang pangangailangan ng kalamansi, hindi rin ibibigay yung pangangailangan natin. Kumbaga, give and take po yan. Para bigyan tayo ng maraming bunga ng kalamansi, kailangan tustusan mo siya ng pagkain. Ang mga pangunahing pagkain niya, syempre, pataba. Sa tag-araw naman po ay patubig. Yan po ang mga pangunahin ng ating kalamansi. Syempre, love and tender. Yan ang TLC, ang tawag nga nila doon. Kung ano po yung nung merong siyang insekto na dumadapo o sumisira ng kanyang bunga, yun naman po ang ating i-spray yun. Ganyan po yun. Kaya tuloy-tuloy lang. Hindi ka man po halimbawa nakatsempo ng magandang presyo itong mga nakaraang harvest, o kaya kukonti ang yung naging harvest at di natapat doon sa maganda ang presyo, weather lang naman yan. Mayroong mga nakachamba o nakajackpot, no, malay mo baka sa susunod ikaw naman. Huwag lang maiinip, sa tuloy-tuloy lang ang inyo pong pag-aalaga, malaki po ang pwede nating kitain sa ating kalamansi. Dahil nasabi po natin sa inyo at paano po kami po ay nakakapagpundar, ganoon lang po ang aming technique na ginagawa. Sa business, kailangan tutok ang trabaho. Ganun lang nakarami na po tayo ng ating pitas. One hand lang po ang ating pitas na ginagawa. Ayan, marami na. Sige mga trivia, kaya po yung ating share po sa inyo. Pitas muna po tayo para tayo ay makarami. Alam nyo ba mga katribya na sa lahat po ng mga fruit trees, ang kalamansi po ang pinakamabilis, pinakamaagang pag-anihan, pinakamabilis pagkakitaan ang kalamansi fruit. Dahil dyan, sa mga fruit trees na itatanim po natin, like mangga, 4 hanggang 5 taon ang yung hihintayin bago po yan maglabas po ng bunga. Sa lansones, mas matagal yon. Sa rambutan, ano pa man, medyo malapit-lapit dyan yung pong papaya. Yan, mabilis din po yan ang papaya. Pero iba po ang nagiging kita ng papaya kung compare natin doon sa kalamansi. Ang kalamansi ang isa sa maganda at mabilis na maging business o pagkakitaan ng mga farmers. Dahil lalo na pagka tatanim natin ay malaki na po yung punla o tinatawag natin na XL, isang taong mahigit lang mag-aani ka na, mag-harvest. Doon naman sa mangga, kahit na yan ay mabot na po siya ng 5 taon, 6 na taon, maghihintay ka pa ng 1 taon para po siya ay magbunga. Ganon. Hindi kagaya sa kalamansi, continuous ang pagbubunga ng kalamansi natin. Kaya sa lahat po ng mga fruit trees, ibang pagkakitaan ng kalamansi. Kaya lang, hindi lahat po ay nakakapag-avail nito dahil una-una, mataas po ang kapital, malaki rin po ang gastos o yung puhunan, lalo na kung wala ka pang lupa, talagang bibili ka ng lupa. Kapag may lupa ka na, ay yung pong seedling na lang po ang inyong ipoprovide. Tapos po yung pagpapaupa, yung mag-aalaga at gagawa, yun lang po ang ipoprovide po noong kalamansi farmer. Kaya isa po yan na napili po nating negosyo sa ating pong lupa dahil sinubukan na po natin ang marami pong mga tanim, mula doon sa gulay, mula sa pagmamais, mula po sa samut-sari,
nagkamuting kahoy pa kami nung araw. Pero iba pa rin po ang kita pagka po sa kalamansi kasi hindi ka tanim ng tanim. Alaga ka na lang ng alaga. At kahit na yan po ay nababagyo, malakas po ang hangin, ay matibay pa rin ang kalamansi sa hangin. Kagandahan ng kalamansi. So isipin mo nagkabahaan na, nagkalubugan, pero ang kalamansi ay nananatiling kalamansi pa rin. Tumaas nga ang gulay ng mga nakaraan noong panahon ng pagbagyo. Pero ang kalamansi, tanin nyo, walang nasira. Bagamat hindi naman ganun siya tumaas noong panahon noong tagbagyuhan. Pero nabibili. Pero doon sa palay, mga gulay, lubog silang lahat. Walang natira. Hindi nakapag-save ang ating mga farmers. Kaya lugi. Sa kalamansi, nananatili po siyang andyan, buhay, tapos nahaharbisan pa at sumisingit pa ang presyo, lalo na pagka natsyempohan mo na wala pong nakapitas ng kalamansi at baha. Singit ang presyo ng kalamansi, naglilibo siya sa panahon po ng kalamidad. Kaya lang mga katribya, tatlong klase naman po yung nagtatanim ng kalamansi. Yung isa lang po doon ng nagiging success. Pero yung dalawa, hindi po nagiging success. Ano ba yung tatlo na yon? Yung isang sigabo, isang sigaya, at isa namang sincero. Si sigabo, o ano po yung uso na tanim, yun ang kanyang itatanim. Nauso ang mais, tatanim siya ng mais. Nauso halimbawa ang pechay, tatanim siya ng pechay. Nauso sili, tatanim siya ng sili. Nauso ang kamatis, tatanim siya ng kamatis. Nauso ngayon ang kalamansi, tatanim siya ng kalamansi. Kaya lang, kung yun ay uso, pagka halimbawa natsyempohan niya mababa ang presyo, ang gagawin niya, papatay na niya kanyang kalamansi. Hindi na niya itutuloy. Yung isa naman, sigaya. Lahat naman ng kanya pong tinitingnan na tanim, ginagaya niya. Nakita niyang umaani sa kalamansi, magtatanim siya ng kalamansi. Kaya lang, kung hindi niya alam ang paraan ng pag-aalaga, akala niya pagkita ng kalamansi ganun lang, hindi na mag-aaral, hindi na magsusiyasat. Pag nakatsyempo rin po ng mababa presyo, magpapalit din ng kanyang tanim. Yun, yung sigaya. Yung isa naman, sincero. Ayun. Yung sincero, kahit mapababa ang presyo ng kalamansi, bawa dumating sa punto na bagsak ang presyo, ay marami siyang pitasin, hindi siya sumusuko, tuloy pa rin. Lalaglagan halimbawa ng bunga, hindi pa rin siya susuko dahil talagang pinag-aaralan pa rin niyang mabuti. Inamaster nga yung sinitsaga niya na alagaan ng kalamansi. Yun po yung magiging successful dahil hindi niya sinusukuan yung mga bagay na mga pagsubok sa larangan ng farming. Dahil tandaan natin, hindi naman po lahat na nagkakalamansi ay nagiging successful. Meron pinaparikil ang kanilang kalamansi, nabigo siya sa kanyang tauhan, tapos ay hindi alam ang gagawin, kaya pinarerenta na lang niya. Pero yung mga alam ang gagawin, umaarkila pa ng kalamansi. At yon naman ang pinagbupungan niya, pinagyayabong ng husto. At nagiging successful. Kahit mahal, kanyang nirerenta. Kasi alam niya po niya yung kanyang gagawin. Ganon ang mga farmers natin sa paglarangan po ng pagkakalamansi. Kaya hindi lahat dyan ay nagiging successful.
Kaya sa kalamansi, bawal po ang mainipin. Bawal din po mga katribya ang mga mainisin, ika nga. Bagang ganon, lahat ng presyo, mapababa, mapamataas, inyo pong matitikman sa kalamansi. Dahil yan ay talagang pangmatagalang business. Kaya yan po ang share namin sa inyo kung kayo ay magkakalamansi business. Paano mga katribya, ito na yung ating pong pitas. Puno na po yung ating kandongga. Kailangan na po nating isalin. Pili tayo mga katribya po ng ating reject. Kailangan ay nakabukod ang ating mga hinog. Dahil magkaiba po ang presyo niyan. Konti pa naman po ang ating reject mga katribya. Hindi pa siya dihado. Compare natin to sa mga nakakaraan. Ngayon ay yamado po ang ating berde. Lalaki ng bunga. Mga reject natin ay mga tusok lang po ng putakte yan. Kaya ba talagang mga hinog na? Hangin-hangin. Maganda ang araw. Bigay siya ng init talaga. Ayan, nakakaraan ulan ng ulan. Kulang naman tayo mga katribya, konti na lang para sa ating dalawang bag. Ito ang assorted. Kaya pagka kayo merong kalamansi, yan tayong dapat na ganito. Yung pilian ng ating mga dilaw tsaka verde. Okay, mga katribya. Ito na. Nakadalawang red bag na po tayo mga katribya. Mayroon na po natin kikiluhin. Ito naman po yung ating reject. Siguro baka nasa 3 kilo. Ito yung ating pasobra. Yan. Okay mga katribya, kita na po tayo po bukas. God bless po sa inyong lahat. Bye bye.